Ayan, dahil nandito naman na tayo, anong take mo sa mga, yung mga mahilig magpanggap, mahilig manggulang, ganun, sa trabaho? Sa office namin, no? Ano matawa? Sa office namin. Hindi sa amin yan. Lumipat na po kasi ng trabaho. Sa office namin. Ewan ko, iba kasi yung take away ko sa mga ganyan. I mean, bakit kaya nila ginagawa? For me as long as hindi ako nadadamay sa ginagawa nilang tarantudan, okay lang. Para kayo. Pero parang ine-enable mo sila. Hindi naman. Kasi instead na i-call out mo sila, hinahayaan mo lang. Hindi naman din. Kasi sometimes, as long as hindi ako damay din sa ano. Kaya paano kung kunwari tinanong ka na alam mo ba to, alam mo ba yan? Hindi po, Your Honor. Yeah. Hindi ko na pumaalala. Well, ako, marami akong napagdagang mga ganyan. Pero most of the time, hindi talaga ako nakikiano. Hypothetically, inangat ka ng posisyon. Tapos doon sa posisyon mo, kailangan pro company ka. Pro company naman ako. Pero dahil pro company ka, syempre kung may ginagawang mali yung isang colleague mo, isang kapwa mo employee, Call out po. hindi lang call out, sell out. Kasi alam mo yung nangyari eh. Oh, sige. Sabihin na natin ng ganyan. Bibigyan natin isang scenario pa. What if, dahil ganun yung position mo, tapos maraming loko-loko doon sa grupo ng kumpanya namin. Is it called bullying kapag lagi mo silang kina-call out? Kasi mali-mali yung, or iba-iba yung ginagawa nila, like, Dorobo moves. Ayun yung sinasabi ni Bento. Mga Dorobo. Scalawag. Depende kasi yan. So kung kunwaring ang approach mo is to educate, parang nahuli mo. Tapos nasa position ka. Pwede mo kasing yung parang coaching session, kahit hindi mo siya staff, close door meeting mo na bakit mo ginagawa to, ganito, ganyan, I wanna get behind yung reason mo. Okay, sige. Okay bang ganon? Or okay bang i-direct kay HR or sa... Yun nga. So parang step by step yan. So yung una, ganun. Tapos, sige, tapos na. Ang malamang naman na conclusion nun, hindi na ulitin, ganun, ganyan. Most probably, pero ulitin yan. Pero tapos, pag inulit, may second usap na akala ko ba nag-usap na tayo. Kami naalala kong ganyan sa akin. Tapos, sige, ang conclusion na naman nun, hindi na talaga ulitin. Tapos inulit na naman. Ex ko pala nung sabi sa akin. Akala mo ba nag-gusto tayo? Oo nga, kaya... That's the time na itatap in mo na si HR. Kung kung gusto mong i-contain yung situation. Pero kasi kung kunwaring gago ka or power trip ka, pwede mo namang idiretso sa HR na lang. Kung power tripper ka, ganun, ganyan. Pero sa akin parang you won't earn yung respect saka yung yung pagiging manager mo. Kasi kung manager ka, as much as possible, nire-resolve mo yun sa level mo. Saka ka lang magta-tap in ng higher powers kapag di mo na kaya. O kapag beyond na dun sa power mo. So, kung kunwari parang lahat ng ginagawa naman yan, but parang... Ito. Ayun pero kakilala ko before. Ito, kung manager level ka, tapos may staff kang hindi mo kasundo, ganun. Tapos kung lagi mong tinatap in yung HR, kahit kalit-litang bagay, kahit sobrang petty na bagay na nangyari, bigla ang HR, ganun, ganyan. Kasi yung tao ko po, hindi ko po mapasunod. Okay ba yun? Bad ba yun? Ineffective ka. Sa ngayon pa naman ako nasisidis. Kasi ganun ginagawa nung kakilala ko. Kakilala ko rin ba to? Di ko alam. Sa ibang kumpanya ako. Ibang kumpanya ako ibang kumpanya tayo. Ayun. So, ineffective ibang ka. Ibang kalaban ngayon. May something din, no? Ineffective ka nun. Doon mo ma-exercise yung kakayahan mong mag-lead. Power mo, no? Ayun nga parang ko-confuse yung iba kung power, ganun. Kasi yung iba, pag sinabing, na-promote, naging supervisor, naging manager, therefore may power ako, perks kasi namin to, ganito, ganyan, gagamitin ko to. No, napaka bobo mo naman bilang isang empleyado kasi apparently, empleyado ka pa rin kahit anong position mo. Basta pinapasahod ka ng kumpanya, as long as may payslip ka, empleyado ka. Pag mong iabang sa mga mas mababa sa'yo na perks ko to, ganito, ganyan. Meow, that's right. Mali yun. Kung ginawa man sa'yo ng iba, ako na nagsasabi sa'yo, mali yun. Ba't hindi ko alam. Ano ba ito? Patamaan bad kasi. Ay, hindi. Yung mga Gen X yung mga mahiling maganin. Wait. May weird trend. May weird trend yung mga matatanda talaga sa Facebook. Pag meron silang nararamdam, hanap sila ng chief,
ng quote sa Google, yung ipapost nila sa parinig. Parang may something. Lahat sa'yo may something talaga. Na maghanap talaga yun ng ano. May mga gumagalaw pang butterflies, tapos saktong parinig yun. Sunflower, tapos shimmer. At hindi pa minsan sa My Day titirahin. Sunod yun, gagi. Tapos pag pinuna mo, ang lagi templated reply. Wala lang yan. Meron nga ito, one time. My Day, gago. Ang haba na message My Day. Yung talagang kinompress niya yung isang saloobin niya sa isang My Day. Pero dami sinabi. Yung sa akin, meron din akong saloobing na receive pero hindi sa My Day. May message eh. Na-feeling ko na yun. Ay nga lang yung sinasabi ko nga sa'yo, no? Pati even kay Jericho. Like yung last podcast natin. Sabi ko siya na sometimes hindi naman talaga worth it yung sino yung kalaban mo. Hindi worth it yung battle. Oo. Kaya minsan, ka na lang talaga, be the bigger person. Doon ako napapagod na. Hindi dapat yun eh. Dapat consistent ka dun eh. Boy, sobrang consistent na ako dun. Master ka na yun. Pero kasi, paulit-ulit ko lagi ito minsan kay Ban. Ewan ko, narinig mo na rin to sa akin. Sige nga, yun? Kapag ako ang gumagawa ng mali, bawal. Actually, inaano ko rin yan. Pero pag sila gumagawa ng mali sa akin, ba't okay lang? Ayun nga. Na parang lagi ang sagot, be the bigger person. Actually. Where's the fairness in that? Alam mo, one time nagamit ko din yan. Ganyan. Sa kakilala ko, ginamit ko yan. Kasi nga, may feud kaming nagawa. Tapos, parang iniwasan kong imamanipulate ako. Na, di ba, typical narcissist pag hindi nila matanggap yung reaction mo based sa mga ginawa nila. Hindi nila matanggap na ganun yung nireact mo. Kasi nag-react ka doon sa masamang ginawa nila. Really stupid. Yun yung sige, hindi mo pa rin naman ako nasagutan sa tanong ko. Anong fair doon sa part na yun? Na kapag ginawan ka ng mali, intindihin mo na lang na actually yan. The bigger person. Pero pag ikaw na yung gagawa ng mali, na same nung degree nung mali na ginawa against you, okay lang. Actually yan. Common yan. Hindi ko alam kung common personality ng Pinoy or common personality siya ng as tao or yun yung basic ba or common na na ugali ng tao. Hindi ko defense mechanism yun eh. Anong defense mechanism? Diba ginawa sige ganito example, ginawa ka ng mali and for you not to parang hindi may balik sa akin yun. Sasabihin mo. Parang intindihin mo na lang ako. Oo. Di ba? Pero pag ako na yung gagawa ng ayun na nga. Parang hindi ko naman matanggap na gagawin mo sa akin yung ginawa ko sa'yo. Kasi on the first place, ginawa ko na sa'yo, which is mali. Tanga, di ba? Ganun siya nag-work. Kung isipin mo naman din siya na kung ikaw or on your own basis talaga na yun yung plano mo na to do someone wrong. Parang kasi ginawa kung magets niya yung point bakit ginawa yun, tas magagalit siya sa'yo. Siyempre, magda-defense mechanism ka na ayaw mong gawin niya sa'yo yun. Di ba? Sobrang manipulative ng ganun. Parang ginagaslight ka nga. Ayun nga. Hindi parang ginagaslight ka na, wag mong gawin sa kanya kasi mali yan. Pero kung ako gumawa sa'yo, intindihin mo na lang ako. Nakakalungkot na part, ewan ko, personally sa akin. Kapag ganyan, sa bahay nangyayari yan. Sa office nangyayari. Laging ganun ng bato sa akin. Na pag nung last time may gumawa ng mali sa akin, nang sabi lang sa akin nung ka-opisina ko, na hindi mo ka-opisina. Sa office yun. Hindi mo na lang. Kaya mo. Pili ko ba? Mag-message ata ako sa'yo. Pero ako ang takeaway ko naman sa ganyan, pag may ganyan ako. Shit, ano ba yung usual? Pa din, parang same pa din eh, be the bigger person pa din. Pero sa akin, markado ka na. Hanggang kailan? Actually, yun. Marka na nga eh. Nabalik na-recall ka. Markado ka na sa akin. Pero, pag sinabi ko markado, alam ko na yung moves mo, alam ko na yung mga susunod mo. Pero, paano kung almost a decade ng markado? Almost a decade ng markado. Paano lang? Kunwari lang. Lagi na lang bang markado? Wala nang Yun naman kasi, ang siguro nakikita akong solution na to cut off. Basically yun naman talaga. Pero hindi mo magagawa yun, boy. Circumstance. Alam mo yung circumstance. Isang opisina ko eh.
Sa opisina nyo. Isang opisina nyo lang. Hindi ba sa inyo to? Pero yun nga, na wala katrabaho mo yan, kakilala mo yan, nakakasalamuha mo yan. Oo, diba? Babalik ka pa rin sa ganun. Well, Na hanggang kailan ka magiging, boy, sobrang taba ko na. meron ako, Sobrang big ko na. meron ako isang solution dyan para matapos yung problema. Be a bigger person. Sobrang taba ko. Mag-apply ka sa company namin. Di ba mas toxic pa?